tinakot pa nga niya yung Senado. Ang sabi niya, magkakagulo kapag hinain yung warrant of arrest. Malaking kapulungan, yung sinasabi nilang pag-issue ng subpoena at warrant, siyempre po, malaking gulo ito. Kasi sinabi na po ni Pastor na hindi siya pupunta. So ano po ito? Palalakihin ba natin ito? O baka yun yung sinabi niya. So, pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee, and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carayon Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Pagpaumanhin niyo po ninyo, akin pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Quiboloy. Paano ba to? Hindi niya kasi kabisado. Diba? Hindi by heart. Tingin ko dapat ang una niyang aralin, Senate rules. Diba? Yung rules of the Senate para hindi naman siya magmukhang nililecturean pa ni Senator Risa dyan about sa provisions ng tawag dito, provisions ng contempt. Sa pagtanggap po ng aking objection. Maraming salamat po. At sa 7 araw po. May 7 araw po ang majority Ilan of the po? members of the committee Majority. Opo, na gawing formal itong pag-object sa ruling ng chair holding Pastor Quiboloy in contempt. Pag sinabi po ba ginang tagapangulo, ito po ba yung membro natin? Apo, sila. Tama po, Sen. Robin. Ito po yung majority of the members of the Opo. Committee on Women. Yun lang pong members lang po, no? Malinaw po, no? Hindi po kasama yung mga leaders. 7. Bali 6 pa po. Ang nakalagay po sa Section 18, contempt, ay a majority of all the members of the committee. Opo. Okay po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Afwan, Sen. Robin. So, Miss Reynita, na online pa po kayo? Kung paano, dapat alam niya na yan. Dapat binabasa mo na yan. The problem is... Yun, ang reaksyon ni Attorney Claire Castro, mga kapatid, inulan ng batikos si idol niyo, bad boy, Senador Robin Padilla dahil sa ipinakita niya na asal sa isinagawang Senate hearing. Una, nilekturan siya tuloy ni Senador Hontiveros tungkol sa ilang provision sa pag-contempt, mga kapatid. Ikalawa, napansin ninyo, parang di yata niya alam kung sino ang mga kasama niyang miyembro sa komite. Di ba? So, ito ang ating tatalakayin kung bakit si Senador Robin Padilla nag-astang o mistulang abogado ni Pastor Apollo Quiboloy. Samahan din niyo ako. Kumusta? Welcome sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito at magsagawa tayo ng reaction video tungkol sa reaksyon din ng abogadong si Attorney Claire Castro kay Senador Robin Padilla. At kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyahan natin na mag-subscribe. At kung bago lang kayo napadaan sa channel na ito, huwag kalimutan din mag-like, huwag kalimutan na
mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. So di na natin patatagalin pa. Ito, kung napansin niyo, ang una, nandun si Senador Coco Pimentel. Siya lang ang nag-iisang kasama sa chairman na si Senador Risa Hontiveros. Saan naman yung mga matatapang na senador tulad nila na Senador Ronald Bato, Senador Tulfo, at si Senador Robin Padilla na muntik ng manapal ng isang barangay captain sa isang hearing kaugnay sa kaso ni Nanay LV, kung maalala ninyo yan. Huli na si Senador Robin Padilla, pero humiling siya ng break agad. At nang pumasok na si Senador Robin Padilla, napansin ninyo, wala na si Senador Coco Pimentel. So, ang pagdalo ni Senador Coco Pimentel, kahit hindi siya nagtanong, isang malaking suporta para ma-contempt si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil sa ruling pala nila sa Senado na kailangan kahit isa na kasama para maibaba yung contempt sa idineklarang contempt sa isang taong nag-isnab. Inimbita, ngunit tinabla ang imbitasyon. So, kailangan yung isa. Kaya, nandun ang presensya ni Senador Coco Pimentel. At dahil diyan, talagang napatawa ng contempt si Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit, huli nang nakaabot si Senador Padilla, ang kanyang layunin ay kanyang i-object, kanyang naghayag siya sa pagtutol na makontempt yung kaibigan niyang pastor. Nagmistula agad na siya'y abogado nito. So, pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carreon Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy. So, basta nagpahayag lang siya na tinututulan niya, di na siya nagpahayag ng reason bakit tinututulan niya na i-contempt. Di na rin siya nagtanong sa mga inimbita doon. Maituring ba nating nag-walk out siya? Matapos inihayag niya ang pagtutol, yon, umalis. Ibig sabihin, huling dumating, unang umalis. Basta lang, maihayag niya yung pag-contempt. Kaya, nalikturan tuloy siya ni Senador Risa Hontiveros, mga kapatid. Okay. So, pakinggan natin ngayon reaksyon ni Attorney Claire sa kanilang programa tungkol sa ipinakita ni Senador Robin Padilla. Ano bang nangyari? Partner,
si Pastor Kibuloy Ay, hindi umaten. Hindi na naman umaten. Ngayon yung hearing, di ba? Oo, inisnab na naman. So, kung maalala ninyo, nagpahayag mismo ang Presidente Bongbong Marcos Jr. na dapat mag-attend si Kibuloy, sasagutin niya yung mga katanungan para di siya magkaproblema. Ngayon, yun din ang pahayag ni dating Presidente Duterte na kung di siya magpakita, susunod, aarestuhin siya. Okay, tuloy natin. So, syempre, buti na lang, nandoon si Senator Coco Pimentel. Okay, anong ginawa ni Senator? Hindi ko kasi kanina napanood. Alam mo, sa totoo lang mga kayubi, isa ito sa mga malalaking hearing. Talaga, isa itong malaking hearing. Napansin nyo ba mga kapatid? Kung marami ang nakatutok sa hearing ni Senyor Aguila, naalala nyo? At daming dumadalo pati na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pumunta pa siya sa area para magsagawa ng investigasyon. Pero ngayon, asa na sila? Dahil si Pastor Apollo Kibuloy, sa kaso ni Nanay LV nga, naalala niyo yung kaso ni Nanay LV? Diba? Sandali tingnan natin yung kaso ni Nanay LV. Pakita natin. Dami nila na dumadalo sa kaso ni Nanay LV. Eto, ipakita natin. At muntik nang sasapakin ni Senador Robin Padilla yung barangay kapitan. Sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay. Opo. Chairman, nagsalita. Madami po kami doon, Senator, kaya po alam po ng lahat na hindi po nagnaimik ko si Nanay LB. Bakit pa siya tumakas? Kung hindi naman siya iimik, nandun na siya. Hindi nga po. Ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh. Yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Ang kaso nito na naidulog sa Senado dahil si Nanay LV ay inaccused. Ngayon, pag dating kay Pastor Apollo Kibuloy, bakit mismo si Senador Robin Padilla na nanawagan, huwag na natin itong palakihin. Isabi nga ni Pastor Kibuloy, di siya dadalo. Okay, tuloy natin mga kapatid. Kumaga controversial issue. Pero, hinahayaan talaga nila mag-isa. Si Senator, Coco. Risa. Si Risa, Senator Risa. Buti, sinamahan siya ni Senator Coco. Oo. Ang tingin ko, ang purpose ng pagsama niya is para makapag-order makapag-cite in contempt. Yan. Dahil kung wala, nag-iisa lang si Senador Risa, di pwedeng maihayag niya ang cite in contempt versus kay Kibuloy. Kaya nga, yung ibang mga miyembro, di napakita. Huli na din si Binoy na dumating. Tutuloy natin. Itong si Senator Risa, kasi kailangan ng isang miyembro. Okay. Kasi pag isa lang, Wala. Wala. Oo. Diba? So, mahirap feel ko yun yung reason. Oo. Kasi di ba wala nga umaaten. So, nandoon ngayon, sinamahan siya ni Senator Coco. Pero si Senator Coco, hindi naman siya nagtanong or what. Basta So, sinamahan siya para maihayag yung proper procedure sa pag-contempt kay Pastor Apollo Kibuloy. Upo lang siya. Sinamahan niya si Senator Risa. So, with the nung meron ng isang miyembro na nag-agree sa kanya na ma-cite in contempt, kumbaga nag-second demotion partner, na partner, na cite in contempt si Pastor Kibuloy,
At nagre-request na siya na ma-issue ang warrant of arrest. Madaling-madali na lang umiwas sa mga hearing ng Blue Ribbon sa mga tiwali. Tama, no? Kung ang argumento kasi ng karamihan sa mga supporters, lalo na ni Pastor Kibuloy, haharapin lang niya ang kaso niya sa korte. Hindi po ba kahit pa presidente, may presidente na dumaan sa Senado in aid of legislation. May mga general na dumaan at hindi lang yan. Kung maalala ninyo, may mga obispo na kaugnay yung mga obispo na humihingi ng sasakyan sa PCSO noon dahil ang istorya noon, yung nagiging chairman ng PCSO ay isang babae, yung anak niya na miyembro ng Freemasonry ay hindi na ikasal sa isang simbahan kaya may galit. Yon, nakita yung dokumento sino mga obispo ang humihingi ng sasakyan doon sa PCSO. Yon, sandali muna, may tawag. Yon, isinapubliko. Kaya tinatawag sila sa Senado. At sa news pa niyan, naging kasali pa ang Archdiocese of Osamis na humihingi daw. Pero ang totoo, walang hinihingi ang Archdiocese sa Osamis. Kaya nandun sa news na ginagamit daw namin na sasakyan sa aming radio station. Kaya nga, nang tinanong ako doon sa Maynila, sabi ko na ang sasakyan namin sa radio station, crosswind. Ano ibig sabihin ng crosswind? Crosswind motor, koros-koros kasi ang hangin. Hindi totoo yung. Pero yung mga obispo na nakahingi, marami yung mga obispo na yun, dumaan talaga sa Senate hearing in aid of legislation, isinauli pa yung mga sasakyan. Sinabi ba ng mga obispo, doon na lang sa korte, tulad sa sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy? Napansin niyo mga kapatid, kung hindi nangyari itong hearing na ito, di natin malaman, di natin alam, na may mga kaso pa lang na ibasura na sa Piskalya sa Davao. Di ba? At di natin alam na yung mga kaso na naibasura ay nakabinbin matagal ng panahon sa Department of Justice. Sa pamamagitan ng hearing na ito, yon ang nakatulog na mga kaso sa Department of Justice ay biglang gumising. Lalo na nang sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy, totoo ba, Presidente Marcos, na nagsasyabu kayo dyan sa Malacanang, nagsagawa kayo ng voodoo, yung occult practices, parang aswangin ninyo ako at ang inyong mga kalaban? O yun, lumabas tuloy ang nakatulog na kaso, mga kapatid. Kaya, nag-aksyon agad ang DOJ. So, maliban na itong kasong ito ay ipatuloy na isumite sa korte sa Davao at meron ding sa Pasig. Okay, tuloy muna natin. Opisyal sa mga investigasyon ng Public Order Committee sa mga sangkot sa mga krimen. Hindi po ubrang ganitong mga excuse. To pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee, and with the concurrence of one member here... Okay, Akaburnok pala. Shout out daw kay Pastor Apollo Kibuloy. ...with me, I cite in contempt Apollo Carreon Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Oo. O di okay na, partner. Okay na sana, di ba? Ang sabi kasi ni Senator Risa,
Bakit kailangan yun? Kasi meron Ang narinig ninyo ay si Attorney Claire Castro. naman sila talagang power to set in contempt. Abusong-abuso nga to ng ibang senador. Oo nga. Diba? Abuso to, partner. Pag hindi nagsalita ng tama sa pandinig nila, kulong. Oo. Diba? Pero dito, bakit wala? Yan, bakit wala yung mga miyembro? Bakit nag-iisa lang na nagtanong si Senador Risa Hontiveros kung sa palagay nila, lalo na yung sinabi ni Senador Robin Padilla na may mga witnesses na nagsasabi na pahayag pagkatapos sa ilang araw, binago na naman. Ito na ang pagkakataon niya para i-cross-examine niya. Hanapan niya ng butas kung ito ba'y nagsasabi ng totoo. Pero ang nangyari, tapos niya ihayag yung kanyang pagtutol sa pag-contempt kay Pastor Apollo Kibuloy, di na siya nagtanong sa mga resource persons. Umalis. Okay, tuloy natin. Pumupunta. Diba? Katak-kataka. Alams na. May kanta yan, diba? Katak-katakang mahibang. Diba? Hindi ko naabutan yan pa. Uy, partner! Oo, kaya, di ba kayo nagtaka mga kapatid? Naapektuhan ba sila sa deklarasyon ni Pastor Apollo Kibuloy? Ikala ko, ilusyon lang yan. Ako ang may-ari sa mundo. Ako ang may-ari sa sanlibutan. Huwag mong sabihin, kailangan pang ideklara ni Pastor Apollo Kibuloy, ako ang may-ari sa mga senador na ito. Okay, tuloy natin. Nung elementary para sa, anong kanta? Hindi ko natatanda. Yung Pilipiniana, kasi yun naman mga old songs, Pilipiniana. Sino yung may alam ni Chat? Katak-katakang mahibang ang katulad parang ang iyo. kumakanta niyan ata si Silvia Latore ba yun? Silvia Latore. Pero hindi ko naabutan yan, partner. Ay, natitig lang natin sila, partner ko naman. Huwag naman ganyan. Wala naman laglagan, partner. Hindi ko na. So, katak-kataka. Katak-kataka. Bakit Wala yung iba. Di ba kayo nagtaka? Mula sa unang hearing, pangalawang hearing, pangatlong hearing. Asa na sila? Bakit daming nag-atin sa panahon ni Senyor Aguila? Kaya nga, nag-contempt pa sila. Dahil, sabi nila, di daw nagsasabi ng totoo. So, nakulong tuloy. Okay, tuloy natin. Ilan pang hearing na bakit nga to, ba wala? partner? Baka siguro may ibang hearing din na ina-attend partner. Kaya, iwasan nila. Feel ko. Malakas ang kutob ko. Kasi ang daming mga ang dami ding mga issue dyan sa Senado ngayon Nandyan pa yung Chacha, di ba? Ano pa ba? Yung increase na Partner. Dami-daming issue. Maliban sa charter change, mga kapatid, yung pinipirma, iwan ko kung nakarating na ba sa inyo, yung lalapit na gustong palagda para sa pagbabago sa saligang batas natin. Pero, isang panluloko dahil dito sa amin, mga kapatid, yung paglagda, ang sabi nila, for the development of barangay daw. Yun ang sinabi. Wala namang bayad. Iwan ko sa ibang lugar kung totoo ba yung napaulat na may ibibigay sa mga lumalagda. No? So, daming isyo. Pero, itong isyo ni Pastor Apollo Kibuloy, kung para sa nila ni Senador Robin Padilla, no, ay malaking isyo na dapat talakayin sa Senado yung nangyari kay Nanay LV na pinatawag nila yung amo, pinatawag nila yung pulis, pinatawag nila ang kapitan. Itong isyu kay Pastor Apollo Kibuloy na hindi lang dito sa ating bansa, ngayon pumutok, meron pang iba't ibang bahagi sa ibang bansa. No? At meron pang naghayag, mga kapatid, na
masigasig siya sa ibang bansa na nangungulikta para sa mga tulungang mga bata dito sa Pilipinas, at pagpunta niya sa area, nalaman niya mga bata pala yung mga anak ng workers ni Pastor Apollo Kibuloy na nasa ibang bansa para din sa paglilikom ng pera. Mamaya siguro sa sunod nating live ating iparinig yung pahayag mismo sa masigasig na miyembro na nasa labas noon na siya ay isa daw sa nangungulikta. No? Okay. Iba't ibang mga paraan nila sa pamamagitan dito sa hearing. Meron pang pumutok na may mga nag-sign language. No? Sign language. Kunwaring pipi para lang magpatulong. Oh. So, yung nagbibinta ng mga pagkain. No? Yun. Okay. Tuloy natin mga kapatid. Eldo. Sige nga, sa tingin nila Kayubi. mas mahalaga yun eh. Oh. Ilan ang hearing kanina sa Senado? Oh. Tingnan natin ha. At ilan ba ang miyembro ng komite na hinahawakan ni Senator Riza? Marami din. Marami. Kaya na wala naman siguro schedule na hearing. Oo. Oo. Baka may ibang pang mga importanteng lakad din ang mga Teka lang, partner, ha? senador. Tignan natin ang live Oo. nila, ha? So, ilan ang hearing kanina? Sige, okay. May Committee on Public Services. Oo. Nandun si Grace po. Oo. Okay, saka si Sherwin. Tama ba? May tanong si Tatay Amik. Attorney, di ba 3/4 of the members of the committee dapat ang bumoto in order to cite a contempt? Ne, ganito yan. Oo. Ang sabi, pagka may isang member, may isang kasama, si Senator Coco kasi is allowed siya to be in all committees. Okay. Sa position niya, partner. Minority, Oo. yeah, floor leader, allowed siya. Okay. Privilege niya yon. So, kaya nga siguro, feel ko lang, si Senator Coco ang pinapunta niya kasi broad-minded yun, partner. Sinabi rin ni Senator Coco na, sige, pwede naman niya magkaroon ng hearing basta in aid of legislation. Umokay naman si Senator Coco doon. Suportado ba o tama bang sabihin na yung minority bloc mismo nag-push ng investigation kay Hindi minority bloc, but si Senator Risa Ontiveros. And of course, nung narinig ko yun, ang tanong ko lang naman sa kanya, merong affidavit, may ebidensya. Sufficient na to start an investigation. So nakita niyo yung mga initial steps of evidence? Hindi pa, but kinonfirm ko lang sa kanya. And she assured me na meron. Are you going to participate doon sa mga hearings? Yes, depends on the schedule. Pero supportive po kayo sa investigation, sir? Sa call to investigation? Yes, kasi yung sa Socorro na link yun sa in aid of legislation. For us, Yan ang sa Socorro, mga kapatid. Na link yan sa in aid of legislation. Dahil tinitingnan talaga, meron pang pagkukulang sa batas, meron bang batas na kailangang gawin dahil sa mga isyong ito. Lalo na yung mga volunteers daw sa ministry na pinipilit. At ayon sa report, sa reklamo, na may parusa ang di makaabot sa kanilang koleksyon. Tuloy natin. it's in aid of legislation. It's not about solving a crime. Kasi mahirapan kami yun if we are to solve the crime. So, ibig sabihin, alam naman niya kung ano yung purpose ni Senator Riza. Now, para ito, di ba na-order na eh. Oo. May isang member na eh. Para ito mabaliktad, kailangan na majority vote ng members ng committee. So, ngayon, okay, so yun na. Kapag order na. Ang ginawa, ayun, partner, maraming witnesses, maraming nagtetestigo. Oo. Maraming nagsasabi ng kanilang mga naging experience. Biglang, siya wala na si Coco, partner. Malis na si Senator Coco. Siguro yung kanyang
purpose is na-serve na. Oo. Kasi meron pa siya ibang hearing na pinuntahan. Ilan ba ang hearing ngayon? Teka lang, ha? May Committee on Women, ayun kay Senator Risa. Committee on Environment, Natural Resources, Committee on Constitutional Amendments, 1, 2, 3, 4 lang. Diba? Committee on Public Services. Partner, bakit yung iba? Yung iba, ito ha, dito may may talent dito eh. Si Senator Raffy. Pag controversial yung issue sa kabila, pupunta doon. Yun. Talaga. No? Tapos magre-request na pwede siyang unahin. Tapos pupunta siya sa kabila. Pag may controversial din doon. Pero dito, wala din. Hindi ko alam kung saan siya umaten. Diba? So, ang may hearing lang kanina is, isa nakikita ko sa live nila ha. Isa, dalawa, 1, 2, 3, 4. 4 lang. So, bakit yung iba nawawala? Nasa si Senator Bongo. Saan siya umaten? Senator Bongo, asan siya? Davao yan. Si Senador Bato, asan siya? Si Senador Tolfo, asan siya? Si Senador Robin Padilla na nagmistulang abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. Tandaan natin, number 1 ito. Number 1 ito na senador sa Pilipinas. Pero, daming mga nag-react na sa ipinakita niyang ugali. Tandaan natin na si Senador Robin Padilla, kung na number 1 kasi siya na senador natin, pero hindi siya senador sa isang makapangyarihan at mayaman na founder ng isang sekta o kaibigan. Dapat hindi siya magiging bingi o bulag sa reklamo mismo sa mga nagpakilalang kaanib ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya, isang pagkakataon ito, kung nagduda man siya sa mga pahayag ng mga nagpakilalang miyembro na dapat gisahin niya sa mga katanungan para makita niya ang posibleng butas ng kasinungalingan. Tuloy natin. Senator Raffy, Senator Binay, Senator Gays po, Senator Gays po nasa Public Services. Pia, di ba partner? Sino pa ba? Bilang ko to dati. So, ang sa akin lang partner, bakit nag-iisa lang si Senator Risa? Di ba? Tapos, so, nung wala na siya, partner, nagtatanong na ulit ngayon, So, nawala yung ilang mga miyembro sa komite. Nawala din si Pastor Apollo Kibuloy dahil nagtatago siya. Kung totoo ang sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy, ang lahat na kaluluwa ay dadaan sa akin. Ngayon, nagtatago siya. Nako, daming kaluluwa na napinding ngayon dahil di napakita si Pastor Apollo Kibuloy. Tuloy natin. Si Senator Risa sa mga resource persons niya, partner. Dumating bigla, humataw tong si Senator Robin. Only for the purpose of objecting doon sa pag-cite in contempt ni Pastor Kibuloy. Pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy. With all due respect, ma'am. Well noted po ng Chair ang objection ni Sen. Robin sa ruling ng Chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating rules. Section 18, ito po yung Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. So yung Section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, well noted. Sukran, Sen. Robin. Maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. At gusto ko lamang pumalaman ng mga panauhin natin at ng mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang aking pong mga kadahilanan
para humingi ng una ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object. Ang hindi Yun ang dahilan Yun ang dahilan bakit nag-object siya, pagkumbaba ang karapatan sa pag-object. Pag si Pastor Apollo Kibuloy, di po ba nauna nang sinabi niya, huwag na nating palakihin. Ngayon, isa sa mga dahilan bakit nag-object siya, pagpakumbaba daw. Okay, tuloy natin. Sang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasagaduhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, mahal na ginang tagapangulo, sa pagtanggap po ng aking objection. Bago niya sinabi to, nakipag-usap siya, naghingi siya ng break dito kay kay Senator Riza. Okay. 'Di ba? Tapos sila nag-usap. Tingin ko ayaw niya madinig ng ibang tao kung ano yung purpose niya. So, partner? Closed door to. Hindi, nandun sila. Nandun sila Wala, lang. kumbaga Karoon muna ng break. nag-break lang. Oo. Tapos, pero makikita mo sa camera na kinakausap niya si Senator Riza. Okay. Siguro nag-reason out siya. Mm-mm. 'Di ba? Sa interview nga, meron yung pakiusap niya sa interview na sana tapusin na natin itong hearing na ito. Hindi na natin palalakihin pa. Binanggit na ni Senator Riza na nag-object, naghain ng objection, itong si Senator Robin. Because Senator Robin is a member of the committee. Partner. Diba? So, syempre, sa Senate naman, pwede naman yun. Diba? Kaya lang sa akin lang, partner. Sabi mo, dati, ikaw ay magpa-participate. Sabi niya yung partner sabi yan sa unang interview pa lang, di pa nagsimula yung hearing. Kini-question na niya ang mga witnesses na yung mga witnesses daw ay alam na umano sa Senado, pwedeng magsabi ngayon, pabago-bago na naman sa sunod na araw. Kaya sabi niya, yung mga witnesses, yung mga nagreklamo, ang dapat imbestigahan. Aba? Pinag-aralan kaya ni idol ninyo, Senador Robin Padilla, yung pahayag niya na ang nagreklamo ang dapat imbestigahan? Sa isang interview. Kaso ng Amerikano yun kay Pastor, paano? So yun, parang ICC din. Sunod-sunuran na naman tayo sa dayuhan. Kailangan natin imbestigahan yung mga witness kung sila ba yung nagsasabi ng totoo. Kasi dito, ang tagal naman ninyong nanonood na rin ng hearing dito. So, kailangang imbestigahan ang mga witnesses kung nagsasabi ng totoo. Ang tanong, pahayag ito, di pa nagsimula ang hearing. Yun pang plano pa lang na magsagawa ng hearing. Nakapreskon pa lang si Senador Risa Ontiveros. Ngayon, hearing na. Unang hearing, absent si Senador Padilla. Ikalawang hearing, present siya, pero nagmisto lang abogado, dinipinsahan niya kung ano ang pagkilala niya kay Pastor Apollo Kibuloy. Di daw umano humihingi ng pera. Panahon na yon para mag-participate siya sa sabi niya, mag-participate siya kung duda talaga siya sa pahayag sa mga nagreklamo. Panahon na yon na i-cross-examine niya yung mga nagreklamo para mahanapan niya ng butas kung ito'y nagsasabi ba ng katotohanan o kasinungalingan. Okay, tuloy natin. Kukunti ang witness na nagsasabi ng totoo dito. Ang hirap na rin maniwala dito eh. Magsasabi ng statement ngayon, kinabukasan, iba na yung statement. Oo, syempre. Kailangan kong Kailangan kong mag-participate doon. Tingnan ko kung saan galing yung witness na yan. Sabi niya, kasi una, binanatan niya yung, bakit
Bakit pa natin to didinggin? Ano na naman to? Sa US na naman to? Ano to? Parang ICC? O, di ba? Sabi pa niya, ganito, partner. Alam mo naman, ang mga resource persons sa Senado, marami nang sinungaling. O, di ba? Mga kayubi, doon pa lang sa pagsabi niya, na marami nang sinungaling, minsan masabihin ganito, kinabukasan ng iba. Bakit pa kayo nagko-conduct ng Senate hearing in aid of legislation? Kung yan din lang ang paniniwala mo na lahat halos ng resource persons dyan ay sinungaling. Wala yan. Kahit na yung kaso ni Nanay LV na ina-accuse yang ng nakaw, pwede naman yung diretso sa korte, pero bakit dinaan pa sa Senado? At inimbitahan, ang daming inimbitahan, pulis, amo, barangay kapitan na muntik ng sapalin. At dami silang nag-atin. Ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy, abay, nag-iisang nagtanong si Senador Risa Hontiveros. At tandaan natin, si Senador Risa Hontiveros hindi nakalinya sa kasalukuyang administrasyon. Ika nga, nasa oposisyon siya. Pero, yung nasa administrasyon, ang tinitira ni Pastor Apollo Kibuloy, lalo na ang presidente. Ngunit, si Senador Risa Hontiveros, siya ang nagsagawa ng investigasyon, iniwan siya nitong ilang mga miyembro sa komite dahil di nagpakita. Lang tiwala. Diba? Oo. Pinapahina mo yung kakayanan ng kapwa mo senador para magtanong, diba? At makakuha ng tamang sagot. So anong makukuha doon sa kung ganun ang pananaw sa mga iniimbitahang RP o resource person sa hearing? Kasi kung in aid of legislation, tapos puro kasinungalingan lang naman ang mga sinasabi, di wala din mangyayari. Di ba? Diba? No. Parang mind conditioning yun, partner. Kita mo, Oo. Bakit pa kasi? Ang dami namang sinungaling resource persons. Ibig mo sabihin, doon pa lang, pinapalabnaw mo na pabor kay Pastor Kibuloy. Hindi ko sinasabing sinungaling o tama yung mga resource persons. Pero, so asan kayon ang sinabi ni Senador Robin Padilla na walang kinikilingan para sa bayan kung sa ipinakita niya mismo na aksyon ay parang abogado siya na todo depinsa kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay, tuloy natin. Pero wag ganyan siyang magsalita, partner. Bakit? Pag sinabi mo agad sinungaling, ipinapakita mo ngayon sa ibang makikinig na, ay hindi nila ako maniniwala. Kasi sinungaling naman yung mga pupunta dyan. So, kaya ba, Senator Robin, halos lahat ng hearing ng mga kung saan miyembro ka ng committee, hindi ka na umaaten? Kasi lahat sila halos sinungaling. Yun lang naman yung tanong, di ba? Tapos sabi niya, ay, oo, ganyan pa upo niya, partner. Ayan. Ay, oo, magpa-participate ako. O, nasaan ang participation ni Senator Robin Padilla ngayon? Di ba? Ilang hearings na, wala ka, umaattend ka lang, para ipagtanggol si Pastor Kibuloy. Wala naman problema kung ipagtanggol mo, partner. Pero, sana, para magkaroon ng saysay, yung sinasabi mong maaari nagsisinungaling yung resource persons or talagang kilala mo si Pastor Kibuloy na hindi pwedeng gawin yan, tanungin mo yung resource persons, partner. Katulad kanina, partner. Nandun, isang Reynita. Nagsasabi siya, kasi pati nanay niya miyembro, kaya yung loyalty na kay Pastor Kibuloy. In the beginning, actually, to be honest, I was not shaken with the giving. Kasi, parang sa kaluma-lumaan po na member po ako sa may nanay, very believe po kami kay Pastor. And kahit pobre, talagang naniniwala kami sa kanya. Talagang, okay, I commit again to be involved in the ministry. They again asked me like $2,000 Singapore dollars. And so I did it. And on top of that, ginawa nila akong leader for some kind of like work. What trabaho niyo dyan? What do you do, ma'am? Domestic worker. I have to give them like my earning of $200 Singapore dollars. On top of that, apart from giving your 10% of your income plus
the offering. And when you become really committed, So, maliban sa 10% ng iyong income, meron pang mga abuluyan. Abuluyan. So, kaya nga, sa laki ng abuluyan, sa Cebuano pa, pwede itong magiging PBMA. Ano yung PBMA? Pastor Burot Mimbro Alaot. Okay, tuloy natin. because when they say that you are very committed in giving, they will make it like, you turn it around. Like, your tithe is going to be 90%, not just 10%. Because they said, tithe is the seeds, and then the offering is the land that you have to sow. So the more tithes you will give, the more blessings you will get. So, Tapos, itong mga miyembro na to, partner, halos wala ng tulog kasi sa umaga, parang hihingi ng ayuda, trabaho. Sa gabi, magbibenta ng kakanin. Sa mga pub house, mga nightclubs. but then now, one of the administrator, I believe, she stands as an employer, stated on that apartment that she lives there. And then she hired example as her domestic helper, one of the full-time worker. Naalala ko pala, may grupo ng mga dalaga na yon, no? Puro mga babae, pumunta sa bahay. Sabi nila, Sir, hingi po kami ng tulong para po sa mga activity natin sa simbahan para sa youth, para sa mga youth umano. Kaya nga, sabi ko sa kanila, ano religion ninyo? Sabi nila, Katoliko po kami, sir. Katoliko po umano sila. Katoliko pala kayo. Oo. Kaya tinanong ko, sino ba ang obispo dito sa Osamis? Sabi nila, abay, sa Iligan po kami, sir. Sa Iligan po kami. Kaya di namin kilala ang obispo dito sa Osamis. Ganon ba? Sino po ba ang obispo sa Iligan? Sabi ng isang dalaga na nagsusolicit. Abay, di naman importante yung religion, sir. Sagot ko, abay, di kayo mga Katoliko, ha? Nagkunwari lang kayong Katoliko. Duda ako, mga kaanib kayo ni Pastor Apollo Kibuloy. So, tuloy natin. That's how clever they are. I can't believe it na nakaka-operate sila ng ganun. Which is Singapore is very, very strict. Ganun yung operasyon nila dito. Every house na tinitirhan nila, sama-sama sila, doon nila ginagawa yung mga fundraising. Yung mga kakanin, yung mga paninda nila, kahit kahit halos hindi sila matutulog eh. Yung mga full-time worker, sa umaga, magtatrabaho sa bahay-bahay. Sa gabi, magtitinda sila. They're going on pubs, every pubs, para magtinda din. And all of those money goes to Pastor Kibuloy. So, diba, pat lahat ng pera na yun, partner, pinapadala kila Pastor Kibuloy. At sa gasolina ng kaniyang private jet, private helicopter. Hindi na nga doon niya nabayaran yung ano niya, partner. Yung nakasanlang bahay nila or yung hinuhulugan niya. Yung membro, di na nabayaran yung hinuhulugang bahay dahil sa contribution niya sa ministry sa simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi lahat halos ng pera niya, binibigyan niya sa Kingdom of Jesus Christ. So the more tithes you will give, the more blessings you will get. So because of that, I lost my house because hindi na ako makabayad na aking bahay ng mortgage and everything. And I owe a lot because has never been stopped of the giving. Yung bahay niyo po na nawala, sa Pilipinas po yun? Yun. Dalawa itong hearing na ito, magkahiwalay na hearing, merong susunod sa Kongreso, mga kapatid, kundi din sisipot si Pastor Apollo Kibuloy, posible na
maglabas din. I-cite in contempt din siya sa Kongreso. Kaya tutukan natin ito na kaso. Umihina yata tayo ngayon. Okay. Biglang nawala yung internet natin. Umihina tayo. Okay. Buti na lang bumalik. So, anong masasabi ninyo? Anong masasabi ninyo sa numero 1 na senador sa ipinakita niya sa hearing na nagmistola abogado mismo ni Pastor Apollo Kibuloy? Pwede niya sana, dahil kaibigan sila, pwede niya sana na mahikayat yung kaibigan niya na si Pastor at nagiging supporter niya na si Pastor Apollo Kibuloy na pwede niyang hikayatin na dumalo sa investigasyon sa Committee on Women, Children and Family Relations na ang nagiging chairman ay si Senador Risa Hontiveros. Pero alam nyo, yung una pa lang, gusto na ni Senador Robin Padilla na hubaran ng maskara at magpakilala sa publiko yung mga testigo laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. At sa hearing na ito, meron yung pumutok na may mga miyembro. Iyon, di basta-basta ang kasong ito. Bakit? Yung akusasyon na meron ng pinapatay, mabigat yon. Kung yon ang umabot na sa punto batay sa investigasyon, ang tanong, saan na ba ngayon si Senador Bungo, si Senador Bato? Bakit wala sila? At asan na kaya? Kung maalala ninyo, magbibigay daw siya ng reward 1,000 pesos si Pastor Apollo Kibuloy kung sino man ang makapagturo sa kanyang kinaroroonan. Basta sabi niya, protected daw siya. Protected daw siya sa mga ibong maitim. Bakit maitim? Di po ba sa horror movies, yung ibong maitim ay sumisimbolo sa demonyo? Kung sa Espiritu Santo, kalapating puti yun. Kung si Pastor Apollo Kibuloy palaging nagtatago at hindi lalabas para harapin itong investigasyon, Kongreso at Senado, paano na yung sinabi niya, lahat na kaluluwa dadaan sa akin, ako ang magpirma, maglagda sa inyo para makapasok kayo sa kaharian sa langit. Abay, nagtago siya ngayon. Daming kaluluwang napinding na pala. Mga kapatid, patuloy nating tutukan ito na kaso. Walang pagkakaiba ito sa kay Senior Aguila. At sa iba pang mga siktang nagsusulputan ngayon, lalo na itong kay Pastor Apollo Kibuloy. Kung saan man si Pastor Apollo Kibuloy at lalabas ba yung warrant of arrest niya dahil natagalan ang paglabas sa supina, kung maalala ninyo, kaya isinapubliko sa investigasyon, sa press conference, at matapos ito na bulabog sa press conference, yon nalagdaan ni Senate President Meg Zubiri ang supina. Tanong, malagdaan kaya niya ang warrant of arrest? Pag mailabas ang warrant of arrest, meron bang isagawang raid na doon mismo sa Davao, Abangan,
ang susunod na kabanata. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ito yung lingkod.